Parang kabaklaan naman yung mga pinapakita nila. Hindi. Ayokong gamitin yung, word na kabaklaan dahil mas madami pa pong mga, bading bakla na mas matapang sa kanila. Kaduwagan ang pinapakita nila. Yayabang-yabang sila. Come on Mr. Trillanes, Mick Madi. Oh, tapos nung arestuhan na, pinapahanap na, pinapahagilap na, wala na. 'Di ba? Nagtatago na ho, mga kababayan. Nung sinunod ni Antonio Trillanes yung hiling ni Bato de la Rosa na siya ang magposas or whatever o sumama habang inaaresto siya, ginawa lang naman po yung request. Ano nangyari? Nung nakita ni Bato de la Rosa na nasa labas ng Senado si Antonio Trillanes, namutla yung pagmumukha. Kung ano-ano ang mga sinabi sa interview. Akala ko nga ho masisiraan na ng bait, eh. Sabi, ni Elmer Valdez Celehorde, kung nakakahawa man ang sakit ni Boy 2K, mainam na mahawaan na rin yung dalawang bumisita sa kanya. Uy, wag ka naman. Tapos lalabas yan, makikipaghalubilo sa ibang tao. O, di ba? Lalala. O, si Padilla sa selda ng mga, grabe kayo kay Robin Padilla. Ano? Grabe kayo kay Robin Padilla. Kawawa sa inyo si Robin Padilla. Oh, alam niyo ho, yung sinasabi ni Robin Padilla, ito maipakita ko sa inyo. Nung ni attorney, Nung yung sinasabi ni Robin Padilla na may hinahanap na original ho, mga kababayan, mukhang DDS lang talaga maniniwala diyan, eh. Bakit po? Hahanapin mo yung original na ini-live sa Facebook? Kumbaga ho, mga kababayan, yung napapanood o yung napanood natin, tingin ko, lahat may hawak ng original. Di ba? Pakinggan ho natin. Ito po yung tungkol kay Boy Silly. Ay, kay Boy Silly. Sorry, si Ma'am Elena Garcia kasi ang hilig tawagin si Robin Padilla Boy Silly. Okay? yung pagkakatanong ni ni Senador Senator. Robin Padilla, nung kung sino yung, ano ba yun? Cameraman. Ganon, ng video. Namang cameraman yun, eh. Ako ho mismo, napanood ko yun, mga kababayan, eh. No? Mismo ko pong natunghayan, yung live ng Vice Presidente, walang camera yun. Kumbaga, parehas na parehas po kung ano yung ginagawa kong pagla-live, ganun din po iyon. Na ano lang po, na may mga kasama siyang mga vlogger, dapat ipatawag din yung mga vlogger. Di ba? Dapat ipatawag din yung mga vlogger. Nung sinabi ng Vice Presidente na, ano sabi ng Vice Presidente, pag may nangyari sa akin, may kinausap na akong tao, no? Patayin si Bongbong, patayin si Lisa, patayin si Martin Romualdez. Maliwanag na maliwanag nun. No joke pa nga, eh. Sabi ni Ma'am Lisa, yun Zoom meeting daw yun. Ang gusto kasi, mga kababayan, na mangyari ng mga DDS, ipamukha nila sa mamamayang Pilipino na hindi authentic yung video, hindi totoo yung video, no? Na AI yung video, Diyos ko naman, walang maniniwala ho niyan. Tuloy natin. Nasa ano ba siya nun? Kumbaga Relevant pa ba relevant siya? pa ba yun? Oo. Irrelevant ho yan sapagkat kung inyong gugunitain, ito ho ay hindi Zoom eh. Ito ay Facebook live stream ni Vice President Sara. Siya mismo ang nag-set up nung kanyang live stream. Ayan, naalala ko pa nga, di ba, pag nagla-live sila, ang sinasabi nila doon, puro kasinungalingan. Pinatayan po kami ng ilaw dito, wala na po. Yung tipo bang kinakawawa sila doon sa loob ng kulungan. Tapos biglang may kumatok na gwardiya yata nila yon. Pagkatok, binuksan yung ilaw, nandun pala, sila lang pala ang nagpatay ng ilaw doon sa loob ng kulungan, mga kababayan. Maaring ginamit niya dyan, laptop. So, wala akong cameraman yan. Ang cameraman yan, ay yung siya rin mismo, yung laptop niya ang ginamit niya. Nung siya ay mag-live stream, wala akong nagtatanong sa kanya. Nag-monologue siya, nagbanta siya, nagmura siya. Kahit anong palusot ho yun, hindi malulusutan, mga kababayan. Mismo, biruin niyo po, eto,
alisin ko ito, no? Etong lawyer nila, mga boss chief sir, kung sinasabi ninyo na hindi totoo yung video, kung sinasabi ninyo na peke yung video, bakit naman naamin itong lawyer nila na ito? Sa umano'y pagbabanta ni BP Sara Duterte. Sabi dito, when BP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte. Nung sinabi ni Sara Duterte, yang mga salitang iyan, siya ay hindi nagre-respond as Vice Presidente ng Pilipinas. But Sara Duterte as a wife, mother, daughter, and sister. So sa madaling salita, nagbanta talaga ang Vice Presidente. Di ba? Hindi ko lang alam, mga kababayan, kung ito pong si Attorney Mark Binluan sama sa mababato ng laptop ng Vice Presidente. Diba? Basahin ulit natin. When BP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte as the Vice President, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister who only sought to protect her own and her family members' lives. Aba, buhay nila ang pinoprotektahan. Siya ang nagbanta, pero buhay nila ang pinoprotektahan. Sabi ni Commander Churba, yan yata yung binatukan ni Sara Baka ito yung ito yung nahagisan ng laptop. Ano po? Bakit? Paano nangyari yun? Na buhay nila ang pinoprotektahan. Samantalang sila ang nagbanta. The truth of the matter is this. She and her family were threatened, and while her response was unconventional, it was justified. May banta sa buhay nila? Parang wala naman akong narinig na ganun. No? Ano yun? Naipit lang. Doon sa pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo, biglang nagkaroon na ng banta. No? Sa buhay ang Vice Presidente at ang kanyang pamilya. Para namang parang hindi naman kapanipaniwala yun, mga bossing. Ito pa, mas maniniwala pa ako dito, no? Yung sinasabi ni Montulfo, mga kababayan, yung sinasabi ni Montulfo, BP Sara at Zulaika may relasyon, mas kanipaniwala pa ito, mga bossing Di ba? Biruin mo. Ay hindi, pinapatawag si Zulaika, di ba? Pinapasampina si Zulaika para dumating doon sa impeachment. Ang tanong, tutuloy at sasama at ano na din kaya ang Vice Presidente? Magpapakita at dadalo na din sa impeachment ang Vice Presidente. Kasi si Zulaika, pinapadalo di ba? Nung sa Congress, nung dumalaw si Zulaika, nandun ang Vice Presidente. Noong pumunta sa loob ng kulungan o dinala sa loob ng kulungan si Zulaika Lopez, hindi din nagpatinag ang Vice Presidente at nagkulong din doon, mga kababayan, di ba?